Nagtipon din ang ilang kaanak ng nabiktima ng extrajudicial killings sa Cebu para tunghayan ang unang pagharap ng dating Pangulo sa ICC. Yan ang sentro ng balita ni Nina Oliverio ng PTV Cebu. Nakatutok ang mga kaanak ng mga biktima sa extrajudicial killings ng dating administrasyon upang subaybayan ang initial trial ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Hindi alintana ng mga ito ang antok kasama ang iba pang miyembro ng cause-oriented group sa okasyong ito, pati na si dating Congressman Nery Colmenares na isang human rights lawyer. Well, masaya ang mga biktima, masaya din kami bilang abogado na nag-file noon ng kaso sa kanya noong 2018 dahil 2018 pa namin na-file ang complaint sa ICC pero ngayon pa lang nagkaroon ng initial hearing. Actually, initial hearing siya just to confirm the identity at saka basahan lang ng sakdal. Dagdag niya na sana'y tuloy-tuloy na ang kaso hanggang sa ma-confirm ng ICC ang mga sakdal laban sa dating Pangulo. Hiling naman ng isa sa mga kaanak na nabiktima ng EJK na mahatulan ng tama ng ICC si Duterte. Ako kung kalipay nga na kuhanan na gid siya ron ba nga akong mga anak na tagaan na sila justisya nga mayon ta sa umaabot gid mayon tagtinod-on gid siya sa ICC. Gusto gid na ako nga mataga justisya akong mga anak. Malaking bagay sa amin na makasama ang pamilya kasi ang kaso na fina-file namin sa ICC ay para sa kanila. Kaya natuwa kami na maraming pamilya ang unti-unti ngayong lumabas. Takot man sila dati pero ngayon unti-unti silang nabuhayan dahil sa nangyari kay President Duterte yung pag-aresto sa kanya at nabuhayan na rin sila kasi tingin ko may naaninag silang nakikita na sa hustisya na matagal na nilang hinahanap. Inaabot sa 27 minuto at 30 segundo ang unang pagharap ni Duterte sa ICC habang ngayong Setyembre nakatakda ang kanyang confirmation of charges hearing. Mula sa PTV Cebu, Nina Oliverio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.